Hallelujah, 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 hallelujah. Inako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanyang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko gumaling ka. At pagdakay, nawala ang kanyang ketong. Huwag mo itong sabihin kanino man, bili ni Jesus. Pumunta ka at pasuri sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal at binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na naisumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ngayong araw ding ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Ireneo, isang obispo at martir, isa ring pantas ng simbahan. At sinabi ni San Ireneo na ang kaluwalhatian ng Diyos ay ang isang taong buhay na buhay. The glory of God is man fully alive. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang buhay na buhay yan? Mo, gising lang, gising-gising. Sapagkat kapag tayo'y buhay na buhay, doon mas lalong nakikita, napapahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Pakita natin sa mahal na Senyor, buhay na buhay tayo, itaas ang kamay at iparinig ang mas malakas na palakpak. Ayan, buhay na buhay nga tayo. Ngunit, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng buhay na buhay? Tayong mga deboto ng Nazareno, sinasabi, matatapang na tao. Malalakas ang loob. Kahapon po ay piyesta ng Baklaran. At alam natin, nung ako po ay nagmisa sa Baklaran, sabi ko, kung may simbahan mang katulad, katambal ng Quiapo, iyon ay Baklaran. Dahil sa agos ng mga deboto.
at lakas ng loob ng mga deboto. At iba sa atin, para makasigurado, nasa Baclaran pag Miyerkules, nasa Quiapo pag Biyernes, talagang gustong siguradong makarating sa langit ang dasal. Kaya yung iba siguro sa inyo, nandito ngayon sa Quiapo, pag Miyerkules, nasa kabila naman, naninigurado para talaga makarating ang dasal. Yung gusto pa talaga, kahapon nasa St. Jude pa siguro, no? Wag-Huwebes. No? Talagang susuyurin lahat ng simbahan dahil nga marubdob ang loob, malakas ang loob. Ngunit sino ba talaga ang malakas ang loob? Sino nga ba talaga ang matapang? Sino nga ba talaga ang buhay na buhay? Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, may ketongin. Pag ating susuruin ang kanyang ginawa, matapang siya. Matapang siya sapagkat sa unang punto, para bagang nilabag niya ang batas. Naalala niyo po nung pandemic, nung bawal lumabas, nung bawal lumapit sa ibang tao, iba-iba sa atin, nangahas, lumabas, nangahas, pumunta kung saan-saan. Ganun na halos ang parang ginawa nung ketongin. Bawal siyang lumapit, bawal siya makiugnay. Ngunit lumapit siya kay Jesus Nazareno sa kagustuhan niyang gumaling. Kaya tayo narito ngayon at iba sa atin galing pa sa malalayong lugar, nangahas tayo. Siguro iba sa atin, pinagbawalan pa ng mga anak, ng mga apo, wag na kayong lumayo. May sakit kayo, mahina na kayo, matanda na kayo. Delikado sa Quiapo. Pero nandito pa rin kayo. Malakas ang loob ninyo. Sapagkat sa tingin ninyo, walang makapipigil sa inyong debosyon. Walang makahihinto upang makalapit kayo. Ganyan na ganyan ang naranasan ng ketongin. Kaya, congratulations po sa inyo na narito ngayon, lalo na sapagkat naipamalas ninyo, naipakita ninyo, buhay na buhay kayo at talagang tiwalang-tiwala kayo kay Jesus Nazareno dahil katulad ng ketongin, sa gitna ng mga pagbabanta, sa gitna ng mga kahirapan, kayo'y dumudulog sa Kanya. Kaya palakpakan naman natin ang bawat isa na narito ngayon. Ngunit alam ninyo po, may mas malalim pang katapangan yung ketongin. Bukod sa malakas ang loob niyang lumapit kay Jesus Nazareno, ang mas malalim at mas matibay niyang katapangan ay nang makalapit siya. At tandaan niyong sinabi niya kay Jesus Nazareno. Hindi niya sinabi kay Jesus Nazareno, pagalingin niyo po ako. Tulungan niyo na po ako. Tapusin niyo na po ang paghihirap ko. Hindi po. Anong sinabi ng ketongin? Kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Para bagang sumusugal, pumupusta yung ketongin. Sapagkat nangahas pa siyang sabihin kay Jesus Nazareno, kung ibig po ninyo. Hindi siya nag-demand. Hindi siya nag-utos. Siya'y nakiusap. Kung ibig po ninyo. Mahirap po yun, mga kapatid. Kasi pag sinabi mo, kung ibig po ninyo, alam mo, ang pwede ring maging sagot, hindi. Naranasan nyo na ba yun? Kung gusto nyo po, kung kunwari, magpapaalam ka sa magulang mo dati, kung gusto po ninyo, pwede po ba akong mag-outing? Mas maganda na yung paalam na mag-outing po ako. Kasi mas ang direksyon na sagot, sige. Pero kung ang tanong mo,
Gusto nyo ho bang mag-outing ako? Gusto nyo bang pumunta ako ngayon sa Quiapo, yung mga matatanda? Tatanungin mo ba yung anak mo, papayag ka ba? Mas gusto mo na sabihin kagad, pupunta ako sa Quiapo para baga siya sa mo, sa ayaw mo sa gusto, pupunta ako. Dahil mas, alam mo, mas tiyak yung magiging sagot. Pero, pansinin po ninyo, yung sinabi ng Ketongin, kung ibig po ninyo, dito pinapakita niya ang mas malalim niyang katapangan sapagkat mas ipinapakita niya ang mas malalim niyang pagtitiwala sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, mga kadeboto, ganun din ho ba ang ating tapang? Hindi yung tapang na animoy halos utusan na natin ng Nazareno. Nasabihin natin sa Kanya kung anong dapat niyang gawin. Bagkus, tayo'y nakikiusap at may puwang pa ang ating puso kung ano talaga ang Kanyang kalooban, kung ano talaga ang Kanyang gusto. Ito raw ang tunay na pananampalataya. Kaya nga tuwing Ama namin, ito ang ating dasal. Sundin ang loob mo. Mapa sa amin ang kaharian mo. Ganun din ho ba ang dasal natin? Kung ibig po ninyo, pagalingin niyo po ako. Pagalingin niyo po ang anak ko. Kung ibig po ninyo, pahintulutan niyo mangyari ang bagay na ito. May puwang pahuba ng kalooban ng Diyos. Sapagkat doon masusukat ang tunay na katapangan, ang tunay na pananampalataya. May ikatlo pa rin hong tanda ng katapangan. Hindi lang yung Ketongin ang matapang. Matapang daw yung Ketongin dahil nangahas siyang lumapit, ipahayag ang kanyang pananampalataya, at nangahas siyang magtiwala kay Jesus Nazareno. Ang ikatlong katapangan daw, nanggaling naman kay Jesus Nazareno. Dahil alam niyo po, nung panahon na yon, bawal humawak sa Ketongin. Bawal sa mga Hudyo yun, dahil magiging marumi sila. Kung ibang tao yon, pag lumapit yung Ketongin, naalala nyo nung pandemic, di ba pag may lumapit, yung iba sa atin, kumakaripas ng takbo. Yung iba sa atin, lumalayo. Iba sa atin nga, ini-sprayan mo pa ng alcohol yung lumalapit sa'yo. Iba, sinisigaw mo pa, lumayo ka. Diba, iba sa atin, masyadong naging praning nung pandemya. Ganun dapat yung gawin ni Jesus Nazareno. Lumayo ka, huwag kang lalapit sa akin. Bawal yan. Ipahuhuli kita. Pero nung ginawa ni Jesus Nazareno, nung lumapit sa kanya yung Ketongin ng buong pagtitiwala, buong pananampalataya, hinawakan niya at pinagaling. Yun din daw po ay katapangan at lakas ng loob. Gumawa siya ng mabuti kahit para bagang hindi nararapat at hindi angkop. Mga kapatid, ang tunay din deboto, ganun din ang tapang. Hindi lang yung tapang ng prosesyon, hindi lang yung tapang makipagbunuan ka para makapanik sa andas, makahila ng lubid. Hindi lang yung tapang na tumagal ka ng 20 oras sa prosesyon. May mas malalim na katapangan ang deboto ng Nazareno. Katulad ng narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, ang katapangan ng paglapit ng lakas loob, ang katapangan ng pagtitiwala at pagpapaubaya sa kalooban ng Diyos, at ang katapangan ng paggawa ng mabuti kahit mahirap o hindi naangkop. Ito raw ang ialay natin na maging bunga ng ating debosyon. Sabi ko nga kanina, congratulations! Nagawa na natin yung una. Nangahas tayong pumunta rito. Ipinakita natin ang lakas loob nating makalapit sa Nazareno. May dalawang katapangan pa.
para tayo maging buhay na buhay. Ang tunay na debotong matapang, katulad ng kay Tongin, masasabi niya, kung ibig po ninyo, mahal na pong Jesus Nazareno, ano po bang ibig ninyo? At ikatlo, katulad ng Nazarenong matapang, gumagawa tayo ng mabuti, ng totoo, ng makatarungan, ng mapayapa, sapagkat dito natin na ipapakita na nanahan sa atin ng Diyos. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, naririto na naman kami inyong mga deboto. Lumalapit kami sa inyo ng buong loob, sapagkat nais naming ipakita sa inyo ang aming marubdob na debosyon at pananampalataya. Nais naming ipakita sa mundo, kami iyong mga deboto. Ngunit mahal na poon, maipakita rin nawa namin sa iyo ang tunay na pagtitiwala. Hindi po ang ibig namin, kung hindi ang ibig po ninyo ang mangyari. Ang kalooban ninyo, ang pamamaraan at panahon ninyo, ang maghari sa amin. Mahal na pong Jesus Nazareno, sana po katulad ninyo, maging buo din ang loob namin gumawa ng mabuti. Maging daluyan ng kagalingan, kabutihan, at pagmamalasakit sa aming kapwa. Lalong-lalo na yung mga nahihirapan, inaapi, at nag-iisa, at walang boses sa lipunan. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito kami. Kawaan niyo po kami. Basbasan niyo po kami. Amen. Amen.